Ngayon, dito naman po tayo sa listening part. So, pakinggan po natin itong mga ito and try natin sagutan. So, basahin muna natin yung instruction sa number 1. Sabi dyan, 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. So, ibig sabihin, makinig daw sa kasunod or pakinggan yung kasunod. 다음 meaning kasi is next. 듣다 is listen. Merong gu, conjunction, pwedeng and or and then. Again, merong pong 빈칸, meaning blank. Meron preposition of place, yung place particle. 알맞은 것을, meaning correct or tama, right. And then 고르십시오, again, please select or please choose. So sabi dyan, makinig daw sa kasunod at piliin yung tama sa blank. So meron pong sasabihin sa audio, pakikinggan lang po natin and pipiliin yung tamang sagot dito sa blanco na ito. So makinig pong maigi. 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 태국. Okay, so isa pa po. 태국. Okay. So ang sabi is, kung narinig nyo, ang sabi is Taegu. Taegu. So the correct answer is number 1. Sabi kasi is Taegu. Taegu. Number 1 is the correct answer. Next, dito naman po tayo sa 2 and 3. So basahin muna natin yung instruction. Sabi, 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. So, makinig daw sa mga sumusunod and or at. Piliin yung tamang sagot sa tanong. Murum, meaning po kasi nito is question. Almajun, meaning right or correct. Tedap, meaning po niyan is answer. And then gurusipsyo, meaning po niyan is please select. No? So listen sa kasunod, makinig sa kasunod, or pakinggan yung kasunod, at piliin yung tamang sagot sa tanong. So pakinggan po natin yung audio. Makinig mabuti. 2번부터 3번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번. 회사원입니까? 1. 네, 회사원입니다. 2. 네, 회사원이 있습니다. 3. 아니요, 회사원이 많습니다. 4. 아니요, 회사원이 좋습니다. Okay, so isa pa po, makinig mabuti. 2번. 회사원입니까? 1. 네, 회사원입니다. 2. 네, 회사원이 있습니다. 3. 아니요, 회사원이 많습니다. 4. 아니요, 회사원이 좋습니다. So ano kaya ang tamang sagot dyan? So kung hindi mo naintindihan yung sinabi, eto po yung sinabi sa audio. Ang sabi po, 회사원입니까? 회사원입니까? So 회사원, meaning po niyan is company employee or empleyado, nagtatrabaho sa company. Merong imnika, yung is or or are, ginagamit sa formal interrogative. So sabi, are you an employee? So alin kaya dito sa mga choices yung tamang sagot dyan?
So translate po natin isa-isa. So number 1, sabi niya, 네, 회사원입니다. 네, 회사원입니다. So 네, meaning po niyan is yes, oo. So Tagalog. 회사원 is again, company employee, empleyado sa company. Merong imnida. So imnida is, are. Ginagamit naman kapag formal, declarative. So ibig niya sabihin, yes, I am a company employee. So dito pa lang po sa number 1, ito na po yung tamang sagot. Ayan po yung sagot na hinahanap natin. Kasi yan yung sumasagot dito sa tanong ng babae. Are you an employee? Yes, I am an employee. So tingnan po natin itong tatlong kasunod kung bakit sila naging mali. Number 2, sabi, 네, 회사원이 있습니다. So nag-yes siya, pero yung kasunod na sinabi niya is, 회사원이 있습니다. So 있습니다 meaning po niya is to have or to exist. Sa Tagalog, meron. So meron daw, empleyado. There is an employee. So hindi naman yun sumasagot sa tanong ng babae, kaya mali po ito. Number 3, ang sabi, 아니요, 회사원이 많습니다. So 아니요 means no. Again, 회사원, company employee, meron lang pong subject particle, and meron tayong adjective dito, 많습니다. 많습니다 meaning po niyan is many, marami. So ang sabi niya in Tagalog is marami daw empleyado. No, there's a lot of employee. So again, hindi po yan sumasagot sa tanong ng babae, kaya mali po yan. Number 4, 아니요, 회사원이 좋습니다. 아니요, 회사원이 좋습니다. 아니요 again meaning no. 회사원, company employee. 좋습니다 is to be good, to be nice. So, ibig niya sabihin, no, the employee is good or nice. So, okay daw or good daw yung empleyado. So, mali din po iyan. Kasi again, hindi naman po yan sumasagot sa tanong ng babae kung empleyado pa siya. So, correct answer is number 1. So, dito naman po tayo sa number 3. Makinig pong mabuti. 3번. 어느 나라 사람입니까? 1. 남자입니다. 2. 기술자입니다. 3. 30살입니다. 4. 네팔 사람입니다. Okay, so isa pa po, makinig. 3번. 어느 나라 사람입니까? 1. 남자입니다. 2. 기술자입니다. 3. 30살입니다. 4. 네팔 사람입니다. Okay, so ano kaya ang sagot dyan? So kung hindi mo naman naintindihan, ito naman po again yung sinabi or pinag-usapan dyan. Sabi sa number 3 ng babae, 어느 나라 사람입니까? 어느 나라 사람입니까? So ano ba itong ibig sabihin nito? So isa-isahin po natin. So 어느 is which, alin? Nara. So nara is country. Saram. Saram meaning person, tao. And then imnika again yung is, are na ginagamit kapag formal interrogative or kapag nagtatanong. So yung literal pong translation kasi nito is which country are you a person of? So kumbaga sa atin, ano yung nationality mo or anong bansa ka galing sa Tagalog. So yun yung meaning niya. So number 1, ang sabi sa number 1, 남자입니다. 남자, meaning po niyan is boy, lalaki. 입니다, again, is, are, ginagamit kapag formal declarative sentence. So sabi niya, I am a boy. So mali po yan. Again, hindi po yan sumasagot sa tanong ng babae. Number 2, sabi niya, 기술자입니다.
기술자입니다. So, ibig sabihin po niyan, 기술자 is technician, repairman. May imnida again, isamar. So, I am a repairman or a technician. So, mali din naman po yan. So, hindi po yan sumasagot sa tanong ng babae. Number 3, sabi, 30살입니다. 30살입니다. Soron, ibig sabihin po ng soron is yung number 30. Naka-pure Korean. And yung sal meaning years old. Edad. Imnida is R, declarative. So sabi niya, I am 30 years old. So mali din po iyan. So hindi naman yan sumasagot doon sa tanong ng babae. So of course, yung sagot po na hinahanap natin is number 4. Sabi, Nepal saram imnida. So Nepal is yung bansa, may word na saram, meaning tao siya sa bansa na iyon. So Nepali siya, taga-Nepal siya. So may imnida, yung is, or are. Ibig niya sabihin, I am from Nepal. So yun po yung sumasagot sa tanong ng babae na ano yung nationality mo? Which country are you from? So I am from Nepal. I am a Nepali. Ko ay taga-Nepal. So number 4 is the correct answer. So para mas mabilis nyo rin po masagutan itong tanong na ito, basta rinig nyo kaagad yung clue na nara. So hanapin nyo na yung may kinalaman sa word na bansa or nara. Next, dito naman po tayo sa 4 to 5. So, translate muna natin yung instruction or yung question. Sabi, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? So, two saram, ibig sabihin yung dalawang tao daw. Muse, so ibig sabihin what? Muwat is what? Ano? Tehe meaning about. Marhagu isnida. So, marhada, ibig sabihin po is nagkukentuhan o pinag-uusapan. May gu isumnika, ibig sabihin yung currently na ginagawa nila, present progressive. So sa Tagalog, sabi, ano daw yung pinag-uusapan ng dalawang tao. So pakinggan po natin yung 4 and 5 and sagutan. Makinig pong maigi. 4번부터 5번까지. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 4번. 안녕하세요. 저는 네팔 사람입니다. 안녕하세요. 저는 몽골 사람입니다. Okay, isa pa. Makinig pong mabuti. 4번. 안녕하세요. 저는 네팔 사람입니다. 안녕하세요. 저는 몽골 사람입니다. Okay, so ano kaya yung pinag-uusapan ng dalawang tao na iyon? So meron kang clue dyan, Nepal tsaka Mongol. So ano ba yung mga iyon? So kung di mo talaga naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi ng babae, 안녕하세요. 저는 네팔 사람입니다. So nag-greet siya, hello. I am Nepali or I am from Nepal. Sabi naman ng lalaki, 안녕하세요. 저는 몽골 사람입니다. So hello, I am taga Mongol, Mongolia. Yung bansa na Mongolia. So, taga Mongolia daw siya. So ano ba tong dalawang ito? So pinag-uusapan nila yung nationality nila, kung saang bansa sila galing. So ano ba yung term na yon dyan sa choices? I름 ba yon? I름 means name, pangalan. So of course, hindi naman pangalan yung pinag-uusapan, kaya mali na po yan. Nai ba yon? Nai meaning edad, age. So hindi naman yun yung pinag-uusapan, kaya mali na po yan. Kukjok. Kukjok meaning po niyan is nationality. No, bansa, nation. So, eto po yung sagot na hinahanap natin. Kasi yan po yung pinag-uusapan ng dalawa.
Songbyol. Songbyol naman po, ibig sabihin po niyan is in sex, gender, or kasarian. So, hindi naman po yan yun. Kaya mali po yan. Correct answer is number 3. Number 5 naman po tayo. Makinig pong mabuti. 5번. 어부입니까? 아니요. 저는 농부입니다. Okay, so isa pa po. Makinig pong mabuti. 5번. 어부입니까? 아니요. 저는 농부입니다. So, meron na rin po kayong clue na pwedeng pagbasihan para makasagot. Obu and nungbu. Ano ba yung mga iyon? So, ito po yung sinabi sa audio. Sabi, obu입니까? Obu is fisherman, mangingisda. Merong imnika, again, is or or are, ginagamit pag interrogative sentence, nagtatanong foreman. So, ibig niya sabihin, are you a fisherman? Mangingisda ka ba? Ang sagot ng babae, 아니요, 저는 농부입니다. So, 아니요, nag-no siya. So, no, I am 농부. 농부 means farmer, magsasaka. So, ano ba tong 농부 tsaka obu? Kuyang ba yun? Ibig sabihin hometown? Of course, hindi. Hindi naman yun hometown. So, mali. Irum ba yun? Again, irum meaning name. So, mali din po yan. Kukjok. So, Kukjok, again, nationality o yung nation, bansa. So, mali din po yan. So, correct answer is number 2, Jigok. Obu and nongbu is an occupation. So, Jigok ang tamang sagot. Trabaho. So, occupation. So, yan po ang sagot sa number 5. So, hanggang dito po muna tayo. Like and follow our page po para sa mga susunod na lesson. So, hanggang doon po muna. Annyeong.